Diyos ko po, napaka gruesome ng pagkakamatay ni Kabayan. Merong isang residente doon na nakita niya sa CCTV niya yung nangyari. Pero syempre hindi na pinakita sa sa news kung ano yung, kasi syempre raw, dead on the spot. Magulungan ka ba naman ng truck, di ba? City employee coming to pick up the trash died in a tragic accident. He got out of his truck, and then his truck started rolling. And the next thing that I was able to witness through our cameras was that he chased after the truck. Her security camera recorded everything that happened. The city employee trips and falls. We're not showing you what happened next, as the man is run over by the truck. He died at the scene. Yun, wala lang. Nandito naman kami sa Michaels, Best Buy, Walmart, Home Depot. Kasi yung misis ko nag-aayos pa rin hanggang ngayon ng Christmas tree niya. Pero naitayo na namin. Bumili kami nung kailan ba? Nung isang araw? Nung isang araw. Bumili kami ng Christmas tree, 52 lang. Tapos totoong ang napagdesisyonan niya na bilhin, totoong puno, yung fresh. Sa superstore kami bumili. Alam ko, ang bili namin dati dun sa sa fresh na Christmas tree, nasa 70 eh. Hindi namin alam ba't nagtataka kami. Ang mura ngayon, parang 52 lang. Tapos, yung binili pa namin sa last year, mas maliit siya kumpara sa binili namin ngayon. Yung binili namin ngayon parang ang taas. Nung nilagay namin nung binubuhat ko siya, tinayo ko sa sala namin, kumakaskas sa sa ceiling sa sobrang taas eh. Tapos nung nilagyan namin ng star, na talagang saktong-sakto na, as in, parang ganyan na lang yung pagitan, para sinukat eh. Pero maganda naman. Tapos mabango naman siya. Kaya gustong-gusto. Meron palang binibiling yung, kasi last year nagtataka kami bakit parang ang bilis niyang naging brown. Pagka pipili kayo ng mga fresh na na Christmas tree, ang gagawin nyo, pagpagin nyo ng onte. Pagka yung madami na nalalaglag sa mga sa mga tawag nila needles, pagka nalalaglag na yung mga dahon-dahon na ganun, madali nang malaglag. Madali siyang malalanta. Yung misis ko, lahat chinek yata eh. Nagkalat dun sa superstore. Pero ganda naman yung napili talaga niya. Tapos, isa pang advice ko sa inyo, pag bibili kayo ng ganyan, bumili rin kayo yung parang yung parang pagkain ng Christmas tree. Meron palang ganun, yung parang nabibili na liquid siya. Ihalo mo siya isang takip, tapos 1 litro na tubig. I-dilute mo siya sa tubig, tapos yun yung ilalagay mo sa pandidilig mo. Tingnan natin kung talagang tatagal pagka merong mga ganun. Tapos nga pala, nung isang linggo ba yan? Nung isang araw lang din pala, nag-check sa yung namin, nirerenta namin na bahay. Siya yung parang annual check-up, chinek yung mga yung mga fire alarm, yung mga ventilation, yung heater, lahat chinek. Nung isang araw lang, sinabi sa akin ng anak ko na merong nagpo-form na mold dun sa may loob ng closet nila. At ngayon mo lang sinabi, pag silip ko, parang tapos nababasa yung yung carpet. Pero nung time na yon, nag-check na rin naman si yung Bionel, yung namin, yung sa nirerenta namin, na okay naman daw, yung humidifier daw okay naman, yung yung heater, lahat naman okay, so walang problema. Nagtataka kami bakit nagkaroon ng molds doon. Yung pala, pinicturean ko, pinapuntahan kaagad ni Bionel kung anong problema, baka may problema nga yung humidifier yun. Merong inayos. Hindi ko alam kung paano chinek nung unang nag-check. Bakit sabi niya okay naman daw? Mas marami kasi siguro siyang chinecheck eh. Kasi lahat ng mga nirerentahan doon chinek niya siguro. Pero yun, kanina inayos na. Pero ako maglilinis ako nung para mga molds. Lang daw, lagyan ko lang ng bleach yung tubig, tapos para mamatay yung molds. Carry naman, kahit ganun-ganun na mga problema. Pero meron tayong malungkot na balita. Nabalitaan ko lang to kaganina, na yung meron tayong kababayan na na namatay siya sa trabaho. Isipin mo yon, tatrabaho ka na nga lang, na ka pa, na disgrasya ka pa, at yun pa yung ikinitil ng buhay mo. Kawawa si kabayan. Siya, garbage collector sa Toronto, sa Ontario. Baling nangyari, sabi sa yung kanyang sasakyan, kasi ang mga nagkukuha ng mga basura dito, lang, isang tao lang.
sila rin yung nagpipi, kasi dito naman hindi naman yung manual lang na, 'di ba sa atin sa Pilipinas yung may may bibigyan ka na tao tapos sila yung magtatapos sa likod mo, tapos yung mga ganon. Dito hindi, parang yung mismong truck nila meron parang pangkawit na ganon, sabay tatapo na ganon. Ang nangyayari pag gano'n, merong mga nakakalat-kalat, minamanual nila, bumababa sila sa truck, tapos dinadampot nila yung mga natitirang mga mga basura. Nangyari, hinabol ni kuya yung truck, biglang umandar. Tapos ngayon nung hinahabol niya yung sasakyan, nadulas siya. Umaandar yung truck. Napunta ngayon siya sa ilalim ng truck, tapos nagulungan siya. Diyos ko po, napaka-gruesome ng pagkakamatay ni kabayan. Merong isang residente doon na nakita niya sa CCTV niya yung nangyari. Pero syempre hindi na pinakita sa news kung ano yung, kasi syempre dead on the spot. Magulungan ka ba naman ng truck, di ba? Diyan sa Pilipinas nababalitaan ko yung mga ganyang news sa highway, di ba? Yung mga nagmomotor, yung mga ganyan yung mga madalas nakikita na ganyan. Dito parang bihira kang makarinig ng mga ganyang balita. Ang tagal niya na. 30 years na sa serbisyo na ganong trabaho. Sipin mo 30 years na, no? Tapos chinek ko kung magkano yung sahod ng mga garbage collector. Doon nasa Toronto, tumatakbo daw nasa 24-25 daw per hour. Maliit yun kung nasa Toronto kayo. Pero syempre hindi natin alam yung mga benefits, baka maganda yung mga benefits niya. Dito sa Brandon, pag ganun yung sahod mo, ayos na yun, 24-25. Tapos pa siya, medyo may edad na, hindi natin alam kasi yung report hindi naman na yung kanyang pamilya, pero may post daw yung yung pamilya na devastated daw sila sa nangyari, kasi yung alam mo yun, nakakalungkot yung pagkakamatay ni kabayan. Parang mga yung mga ganun, biglaan yung mga ganun, di ba? Kaya yung mga nandito sa Canada or kung saan man yung mayroong mga madulas na lugar, ingat, nakakatakot din kasi. Isipin mo yan, di ba? Aksidente yan Hindi mo hindi mo maiwasan yan, mga ganyan. Kasi tulad yan, biglang hinabol niya yung truck. Siguro marami ng beses na rin nangyari sa kanya yun na wala namang ganung kagrabing nangyari. Tapos nadulas siya, nakakatakot. Kaya kahit anong klaseng trabaho talaga, ingat tayo. Mahirap na. Minsan mapipilayan ka lang, ganyan. Tapos may maiiwan ka na kamag-anak. Lalo na dito, kayo? Usually pamilya lang kayo, di ba? Wala yung mga outside. Wala yung mga pamilya mo na tulad ng mga nanay, tatay nyo, mga ganyan. Talagang kayo lang, tapos iiwan mo yung yung pamilya mo na yung mag-iina mo lang, ganyan, mag-aama mo lang. Ang hirap mabuhay. Kaya ingat tayo. Malamig na rin talaga. Lagi ng nasa -10, -12. Nung isang araw nga parang -17. Grabe yung lamig. Pero walang masyadong snow, yun na nakakapagtaka. Sabi nila pag ganito na yung walang masyadong snow, mas malamig daw. Pero hindi pa naman siya yung consistent na malamig Kagahapon parang nagbasa-basa pa yung kalsada kasi nag-2 lang. Paiba-iba pa yung yung panahon, hindi pa siya consistent. Mas okay na yung ganyan kaysa yung tuloy-tuloy na covered yung snow tong Brandon. Kaya yung mga anak ko, pagka umuwi talaga sila, pulang-pula yung mukha. Akala mo mga artista yung mga itsura, mga balat Sarado yung mga pores. Ganyan lang maganda rito, mukha kang tisoy pagka yung yung naglalakad ka sa snow kasi sobrang lamig, pulang-pula yung cheeks mo, yung mga ganun. Wala lang, kung ano na lang kinikwento ko para pampahaba. No? Yun lang, nagbalita lang din ako sa inyo ng mga nangyayari dito sa Canada, at laging nagre-remind na lagi tayong mag-ingat sa kung saan man tayo pupunta, sa trabaho man yan, mag-grocery, lalo na yung mga nandito sa Canada na yun nga, madulas na naman yung mga daanan, yung akala mo ganun yung madalas na mga nadudulas dito, yung mga may biglang gagawin, kunyari yung mga nagbabas, yung biglang hahabol sa bus, tatakbo, dun kasi ingat ka nung una pero may biglang nangyari, hahabulin mo, yun, dulas. Mga ganun. Kaya ingat, lalo na yung tulad nating may mga edad na, Diyos ko po,
mga malulutong na yung mga buto-buto. Pagka napilay, wala na. Tulad ako, tingnan mo, yung pilay ko hindi na nawala. Sige na. Haba na naman tong video na to eh. At i-edit ko pa to mamaya. Na, like, share, subscribe mga kaya. Alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.